suka ug gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refayaw pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka ug gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Yes, ma'am, Daliba. By the way, it's okay. Sobrang napakasaya ko po kasi nandito po tayo sa harapan ng ating mga yes. So coach, we nag kicking. Kasi sobrang sikat talaga yan dati ng sikaran. Kumbaga doon ako nahasa sa mga tournament na talaga yan. Dami-dami kumakasakayan dati sa sikaran. I think nag-start ako once is 2005. 2005 sa Sikaran. Nahasa na ako sa mga tournament talaga. Okay. And after that, para bang hindi ako komportable doon, ma'am. Para bang hindi ako komportable sa ganun klase lang, kumbaga sa isang putahe lang, parang kasi isa sa mga idolo ko talaga is si Bruce Lee. Kahit natutulog ako, lagi ko siyang napapanagdidipan, kahit saan ako naglalakad, lagi ko siyang baga naiisip, yung mga kasi yung galaw niya para bang quick of a seconds andun na nakarelease, kaya
binabuti ko talagang pinag-aralan siya o ganun pinag-aralan. Hanggang sa dumating ang point talaga na namit ko yung kumbaga, partner ng auntie ko, which is Rogelio Novo. Isa talaga yan sa pinakamagigiting na trainer ko dati in terms of mixed martial arts. Okay. Kasi on that time is more on, kasi nakita ko talaga sa kanya is more on knife defense. Actual talaga. Makikita mo talaga every driving talaga. Actual talaga sa mga knife defense, then sa mga sword, ganon, at saka sa mga elbows, then mga kicking. Doon talaga ako napahanga. Kaya para bang napabayaan ko yung sikaran. Doon ako nag-focus. So from sikaran to martial arts. Combat judo. So from sikaran, you shift to combat judo. Yes. Shift to combat judo. Is credo. Okay. And then after that is actually mama ang dami kong na-experience dati sa tournament in terms of sikaran. Para bang pagdating ko sa mixed martial arts, pagdating ko talaga sa mixed martial arts, nung last na tournament ko is sa Lugait yun. Sa Lugait yun. Then after that is para bang akong nababaguhan kasi para bang nabaguhan ako kasi yung rules talaga sa sikaran is more on kicking lang. Okay, More on yes. kicking lang. Then dumating sa point na para bang hindi ako mapakali kung ano yung gagawin kong technique kasi alam mo na, rules is rules. Para bang difference talaga sa akin. Natamaan niya ako. So sa judo na yun. Okay. Para bang na-apply ko na talaga. Na-apply ko yung experience ko talaga. Hindi ko na malaya na na-take down ko na pala. Kalaban ko in 4 times. Tapos bang natamakan ko. Ganun pa. Then sabi ng mga coach, wag, bawal yan. Karan to, hindi yun mix. Hindi to mix. Sorry. Mga ganung klaseng estilo. Kaya para bang mahirap talaga. In terms of mixed martial art din, bumalik ka sa mga ibang klase para bang mababaguhan ka talaga. So coach, sa sikaran, ano bang kaibahan ng sikaran sa mixed martial arts? Okay. Ang kaibahan lang sa sikaran is, yung sikaran kasi is, para ba siyang connected siya sa taekwondo. More on kicking lang talaga mo. More on kicking din. Meron siyang punching kasi yung punching is enclosed din sa points. Yes. Meron sa ganun. Then sa mixed martial arts, napaka talaga yung mixed martial kasi combine. Combine talaga. Pwede mong gamitin lahat. Okay. Just like if you talk about sa knife defense. May life defense Yes, talaga. Meron ito. Actually nakuha ko ito. Marka to nung 5 degree. Okay. Yung actual talaga na pag-graduate ko talaga. Knife talaga na, totoong knife? Totoong knife talaga. Okay. Grabe. Siguro, nakita mo naman siguro. Pero may mga protective gear kayo? Wala. Okay. Kaya nasanay talaga ako sa mga ganun. Nasanay talaga. Kaya pag may nakita kong mga tao na ng mga knife, hindi na ako nakakabahan talaga dyan kasi sanay na ako eh. Sanay na ako. Kasi sa amin kasi dati ma'am, napaka-importante talaga na mag-train ka, dapat talaga is actual knife talaga. Huwag kang mag-exam na para bang kahoy lang, plastic lang kasi pagdating sa in reality, kahit magaling pa yan, kahit black belt pa yan, I'm sure matatakot pa yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi totoong knife, di ba? Hindi siya nasanay sa totoong knife. Nasanay kami sa totoong knife talaga. So, during your practice in mixed martial arts, there was may panahon ba na medyo both parties nagkaduguan dahil nasugatan sa ginamit na totoong knife? Yes. Actually, isa sa mga witness namin dyan dati, nung nag-aral pa lang ako sa high school. Actually, sa high school ma'am is 3 times akong parang nung Tagalog sa natabangan, 3 times ako na gano'n, nung una kong kalaban is halos 13 or 13 katao. Ang nag-ano talaga sa akin, pero actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako believe sa sarili ko. Doon ako believe sa Diyos. Alam mo ba kung bakit 3 times akong inano ng mga 3 times akong natabangan ba in Bisaya. 3 times, pero hindi ako nabihado talaga. Hindi talaga. Nung last part na natabangan ko doon sa high school, parang nagdala na talaga ako ng tsako. Kasi enclosed ka din yung self-defense, yan. Kasi ang napasok sa isip ko, ito pag to ng mga 2x2, wala akong choice.
lalabas ko talaga to. Hanggang dumating sa point na, ayun talaga, parang hindi na nila siguro ako kaya. Actually, hindi ako nang gumayabang. Hindi ako gumayabang. Parang hindi na nila kaya ba? Yung iba, pumunta na sa likod ng paralan, kumuha na ng awit. Tapos, wala akong choice. Inano ko ng tsako, pero parang ba natakot sila. Natakot sila. You learned that using the Chaco in mixed martial Yes, arts, yes. not in Yes. Sikaran. Not in Sigara. Okay. Include in arnis. Actually, if we talk about arnis, ang daming klaseng arnis. Mm-mm. Siguro familiar mo naman yung kangaroo fighting system, di ba? Dosi pares. Yes, Dosi Ang sa amin, Pares. iba. Oo. Is balintawak talaga yung sa amin. Is natutunan ko talaga yung Anong arnis. kaibahan? Yung balintawak kasi, ma'am, is doon ako believe kasi mixed din talaga siya. May combat siya. Ganun pa po, automatic na siya ba? Mhm. Automatic talaga, pwede ka na mag-disarm. Okay. Quick obstacles, dapat talaga sa amin is power then speed. Okay. Power, speed, and intelligence, yun talaga yung pinaka-importante sa amin. Oo. Walang kwenta kahit gaano ka pa kamagaling tapos wala kang power, wala kang speed, Okay. Yes. No? wala ka talaga, Yes. delay ka talaga dyan. Mm-mm. Yun. No, so, coach, so mixed martial arts and Sikaran lang yung ano mo. Oo. Yun Okay. No, so, for 3 years, di ba? 3 years na yung nagsama-sama sa Yes, sports yes, in 3 years. Makabalan National High School. And then, you were tapped to coach taekwondo for the first time, no? Yes. So, Yes. saan ka nahihirapan, coach? Kasi iba yung mixed martial arts, Yes. iba yung Sikaran, tapos iba yung taekwondo. Saan ka nahihirapan doon? Actually, mama, nung nakapasok ako sa'yo, di ba, nung start talaga ako sa high school na nagturo is taekwondo. Yes. Pero sabi ko talaga, kaya ko to. Kumbaga, kahit hindi ko, para bang may pagdududa din ako sa pero ipinakita ko talaga sa'yo, ma'am, na kaya ko. Yun talaga yung pinaka-the best. Kumbaga, pag matatakot ka talaga, hindi ka talaga mag-move up. Kailangan mo i-prove mo talaga na kaya mo. So, ang ginawa ko doon, ma'am, is nag-study talaga ako. Alam mo kung actually is, natatakot ako doon eh. Para bang may isang bagay na doon ako natatakot sa taekwondo. For the first time. Yes, for the first time. Natakot ka saan? Okay. Isa sa mga kinakatakutan ko talaga is yung rules talaga. Okay. Yung yes. rules talaga kasi naalala ko yung last tournament ko eh. Patay talaga ako dito para hindi ko to kaya kasi big time talaga na rules to. Alam ko yung taekwondo, nirespeto ko talaga yung taekwondo kasi more on rules talaga sila. Yes. Para bang sports talaga sila. Oo. So, ano ko ba ito i-handle? So, yung ginagawa ko, pero hindi ko pinakita sa'yo, ma'am, na hindi ko kaya. Oo. Oo. Di ba? Nakaya ko nga dati Yes. kahit saan ako napunta. Di ba? Ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga yung mga rules and regulation. Pero kahit pinag-aralan ko yung mga rules and regulation, parang bang medyo nahihilang pa rin ako. So, sabi ko, hindi ko talaga ito type. So, parang hindi ko, kasi parang bang hindi ko mapalabas kung ano yung gusto ko. Hindi ko mapalabas kung ano yung talent ko talaga. Di ba? So, isa talaga sa kinakasama. So have you experienced, because I tapped you to coach taekwondo, no? Have you experienced visiting YouTube and kanang studying the different kicks? Yes. I think humingi ako sa iyo ng guide ata. Oo. Parang naalala ko na, ma'am, pwede bang pakibigay ng guides, ma'am? Kasi yung Sikaran, if we compare sa Sikaran, yung kicking sa Sikaran, tsaka sa taekwondo, magkaiba. What's the difference? Can you cite a specific kicks na magkaiba sila? Like for example, first, side kick. Okay. Magkaiba sila kasi yung side kick sa taekwondo is para bang pang-professional talaga. So, bakit sa Sikaran? Sa Sikaran kasi is para bang pang-tambay, para bang talaga. Tambay-tambay lang. Para bang pantambay siya, pero hindi basta-basta kasi kung nagtuturnamen ka at kami, yung damit, wala talaga tong damit. Sa Sikaran walang damit? At saka wala pa kaming gear doon, ma'am. Bawal talaga kami mag-gear. So, grabe talaga, body para to bang body. brutal. Yes, Brutal. Para, then, pag matamaan ka, dugo talaga yan. So the difference, kasi iba din sa taekwondo, bawal dito, di ba? Bawal, Sa okay. ulo. So sa Sikaran pwede. Pwede siya. I think pwede siya, pero para bang kulang pa sa discovery of rules. So sa Sikaran, For okay me, lang yung dito. Okay. Score yan. May kasama nga ako, ma'am, dati, sa totoo lang, may kasama ko dati na kasamahan ko sa kasamahan ko siya, tapos yung kalaban niya, natamaan siya dito. Automatic na yung takedown kasi
lumuba talaga yung muslin. dugo. Mm-mm. Oh, kasamahan ko siya. Oh. Kaya magkaiba talaga. No, kasi sa taekwondo there are kanang lots of kanang bawal dito, Bawal. for safety sa ano, Mm. sa mga manlalaro, di ba? Yes, No, tama, then tama. below the Below the- belt, mm. ayan, and then up, and ganun. So bawal. So sa sikaran pwede 'yon. Ah, Sa mixed oh. martial arts pwede Oh, 'yon. pwede yun, pero may mga limit din sa mixed martial arts. Anong hindi pwede sa mixed martial arts? Because we're talking about mixed martial Okay, arts. Anong Ang hindi pwede sa mixed martial arts, actually, in my knowledge mama, kasi nagtuturo ako dati sa Davao eh. Yung last kong turo sa Davao. Mixed martial arts is yun. Ang bawal is, kunwari dito sa yung private below part the- natin. oo, yan. Private part natin, tapos para bang sa likod. Oo. Bawal din Kasi yun. yung Oo, backbone. Dapat talaga is face to face talaga. Mm. Face to face talaga din. Pag mag-ano na talaga yung kalaban mo, mag-ano talaga. Huwag mo nang, ituloy. huwag mo na ituloy. Kasi, points mo na yun. Okay. Bawal yun. Dapat sportsman, meron din siyang sportsmanship. Pero Oh. brutal din. If in taekwondo we had the highest point is 4, how about the mixed martial arts? Kasi naka long Again. No. sa taekwondo the highest point is 4. Naka turning long ka. Yan. Okay. Sa mixed martial arts, Pagbatsok mo yung kalaban, ilang point 'yun? I think mas, in my own, kasi pag matsok mo yung kalaban, bis na ma-experience talaga, lalong-lalo na pag hindi na kaya, kasi ganun talaga yung talaga, Mm. Yung sa hindi na, ganun na talaga, Mm. pag hindi na niya kaya, wala na talaga yun. May tendency ba, may nangyayari ba na during in the competition na natuluyan yung kasi sa martial arts hindi natin yun may pagkailan na meron talagang personalan na di ba sa example sa athletes ganon. And then considering mixed martial arts yun application ng lahat, di ba? So during may tournament ba na nasalihan mo na nagkaroon ng medyo natuluyan yung the opponent kahit na gumano na yung kalaban hindi pa rin or saan na yan? Sa akin naman is parang hindi, kung meron man siguro, pero hindi sinasadya. Parang function lang siya sa galit siguro. Or parang, Yan kasi yung sa isip niya yan. ba, gusto ko manalo, gusto ko manalo. Kahit yung kalaban niya is nakapik-pik na o nakatapik na, hindi niya namalaya na nakatapik na pala. Pero hindi yun sinasadya. that should be the lookout of the Oo, referee. Oo. Kumbaga, obligasyon na talaga ng referee na yan. Siya nang bahala kung paano niya yan. Oh. Kasi yung sa isip kasi natin, kailangan natin manalo. Okay. Di ba? What if nalak natin? Yan, natuloy yan. So hindi natin alam kung saan siya hindi natin alam, di ba? Kasi dala ka sa mo. It's a responsibility talaga yun sa referee. Kung Kasi paano- may mga blind spot kasi coach. May mga blind spot na dito lang referee tapos nakatapos di ba? So my question is during sa tournament may nangyari bang gano'n na medyo na hospital kasi Oo, meron. maraming Marami. Marami. Mm. Actually, marami talaga yan. Pero sa akin na nga, hindi talaga yun sinasadya. Siguro kung mayroon man lang, pero hindi. Mixed martial arts before and today, anong diferensya na ngayon? Before, compare natin ngayon, sobrang napaka-advance ngayon. Ma'am. Kasi isipin mo yung iba nga kahit nag-black belt na, kahit marami ng experience, isa sa mga dahilan kung bakit nagiging improve yung mixed martial arts natin kasi yung social media. Kasi, di ba, what if kahit magaling ka na, yung iba nga is, tumitingin pa rin sa YouTube, galing, pwede ko itong i-apply. Kahit ako nga, ma'am, kahit medyo malawak na yung experience ko, I'm not comfortable with myself talaga. Kumbaga, wala pa rin akong trust sa sarili ko. Kumbaga, kailangan ko pa rin anong tawag? Enhance, mag-practice, Kaya yung mga ibang opponent, yung mga ibang martial arts, respeto ko talaga yan. Kasi pag hindi mo yan respetuhin, ibig sabihin, wala kang kwenta. Kailangan mo siyang respetuhin kasi may mga technique din na kailangan mo din yun. Huwag mo sabihin, wala kwenta. No. Talaga. Sa taekwondo, we have black belt. May bang black belt sa mixed martial arts? Ano yung Yes. pinaka-highest level? Kasi yung mga 4th dan, 5th dan, 6th dan, ang ganun yan sa taekwondo. Ano yung sa inyo? Sa amin is degree yun yung tinatawag na Ah, first okay. degree, first black belt,
first dan degree, First dan, second dan. fifth dan. Yung pinakamataas na narinig ko, sa YouTube ko to nakita, Mm. 17 dan. Oh. 17 dan. Isa na yan si kasi idol ko din yan si ang tawag doon, yung Monsor? Regal. Regan, Oh, Steven Steven Seagal. Oh. Yes. Isa yan sa mga inidolo ko talaga. Oo. I think 17 dan siya. Mixed martial arts yan, si Steven Seagal. Siya, mixed martial arts siya, pero actually nakapokus siya sa Aikido. 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 Doon siya Yun, no? nakapokus. Kuha doon ako ng idea. Yes. Isa din yan Okay. Okay, coach, balik tayo. Kasi coach ka, Yes. at from from Sikaran to mixed martial arts, naging coach ka sa taekwondo. Anong meron sa mixed martial anong meron sa taekwondo na wala sa mixed martial arts? Anong meron sa taekwondo na wala sa mixed martial arts? Yes. Siguro, yung rules lang talaga. Rules lang. Oo, yung rules lang talaga. Kasi, nung nakapasok ko sa taekwondo, doon talaga ako natakot. Tsaka, dumating sa point siguro na mag-iba dito. No? Wala ba bang iba dito sa school na except sa taekwondo? Yun talaga yung nalagay ko sa isip para naman ma-apply ko yung Okay. No, so you were the trainer taekwondo for 3 years, and Yeah. then here comes Pinchak Silat and Wushu. Yes. No, so you Yes. you were tapped also to train Wushu and Pinchak Silat. So ano ang from mixed martial arts sa tatlo saan mo na apply yung majority of the moves of the mixed martial arts in Pinchak Silat, in Wushu, or in taekwondo? Actually, dalawa mami. Ito yung Pinchak Silat at saka Wushu. Okay. Doon ko talaga na-apply. Para bang doon ako doon talaga komportable kasi kumbaga yung skill ko kasi ito yung love ko. Kumbaga, Sa Wushu. Ito talaga yung mahal ko kasi if you talk about Wushu, may may combat din siya kung paano yung tao, kung paano mo So sa mixed martial arts ganun din. Okay. Mas brutal pa nga. Ang Wushu. Hindi, sa mixed martial arts. Okay. Sa Wushu is kailangan ko rin mag-control sa mga student ko kasi natakot na actually isa mga kinakatakutan ko din yung DepEd. Diba? Alam mo yun? Yes. May rules Because sa DepEd I keep oh. on protecting the for the student. safety For the of the safety. athletes. Yes. Kaya yung Ayan. nung sa Wushu at saka sa Pinchak Silat, hindi ko rin masyadong na-apply yung kagustuhan ko. Sa Pinchak Silat. Kasi doon ako natakot sa DepEd. Kasi di ba yung DepEd nilagaan talaga yung estudyante. Yes. Di ba? At saka mayroon kasing rules. I-modify kasi may rules na kailangan first talaga is you have to yung safety sa bata. Yung yun, safety talaga. Lalo na nandito tayo sa martial arts, 'di ba? Yes. So, yun talaga yung first is the safety of the athletes. Mm. And then so sa tatlo coach from taekwondo, wushu and Pinchak Silat, saan dito ang mas brutal? Sa Wushu kasi, kung sa Wushu, wala akong nakitang demonstration sa Wushu. Mhm. Kung dito naman sa Pinchak Silat, pero mas magaling siguro ang Pinchak Silat. Kasi na-apply yung mga demonstration. When it comes to handling, Yes, kuan, lalo na right? sa weapon. Mhm. Kasi, sanay ako doon sa Mhm. weapon. Mhm. Nung nakita ko yung i-apply pala yung army, i-apply pala yung Mhm. knife, Mhm. parang mas doon ako comfortable sa Pinchak Silat. Mhm. Pero may mga limit din. Mhm. Okay. So, balik tayo, coach. Can you share to our viewers how you have helped coach or be a coach or mentor someone kasi may mentor ka, Mm. 'di ba? You naging coach ka ng maraming bata pero may mentor ka talaga. Yes, yes. So, Yes. paano mo Tinuturo sa kanila. yes. Actually, mama, hindi lang, ang dami kasi nag-hire sa akin. Actually, ang dami. Kumbaga, nag-home service din kasi ako dati. Nag-home service na ako dahil 3 times a week. You know, then, actually, isa talaga sa kumbaga, nimi-mindset ko sa kanila ba? Please, kung maaari, kung nagiging magaling na kayo, huwag kayong maging mayaman. Kasi isa yan sa ayaw na ayaw ko talaga. Siguro, nakita mo naman siguro sa akin. Parang, siguro, Cool ka lang. Oo, Parang cool lang. kung tingnan ka lang parang wala kang alam sa parang wala ka alam. martial arts. Kasi isa yan sa mga sinasabi ng mga instructor ko talaga, yung pinaka-high sa talaga. Kasi
Nung hindi pa ako nag-graduate dito, mama, sa mixed martial art, ito yung pinaka-importante. Nung student ka pa, nung student ako sa mixed martial arts, sobrang yabang ko, mami. Mm-mm. Oh, sobrang aggressive ko talaga. Mm-mm. Pagdating ko sa black talaga, nagiging gay na ako. Natatakot na ako. Why? Kasi, believe me or not, mami, what if nagkaroon ka ng kalaban? Ano lang yan eh. Pwede kang makulong. Oh. Mm. Oh, kasi, para bang iba talaga eh. Oh. You're already kuan ba kanang may control ka na, no? May control ka na. Kumbaga, code of discipline ka na. Mm-mm. Kasi alam mo na yung Oh, rules. alam na, at quick of a seconds, pwede mo patay sa isang tao. Hindi ako nagmamayabang totoo. Ang kawawa dito, yung walang alam. Yes. Yun yung kawawa. Swerte yung medyo may alam. Kasi siguro, yung walang alam, pwede mo siyang masaktan within seconds only. Kasi nandun kami sa speed at saka sa power. Diba? Yes. Pero medyo yung may mga alam, siguro makakapag-recover pa siya. Kasi Isa talaga yun. ito kasi yun, coach, in sometimes we have to let the students join the competition without any kanang maliit lang yung knowledge sa rules and regulations. Sometimes minsan may medyo mapahamak yung may alam. Kasi alam mo na lang yung rules. Yung medyo aggressive yung medyo half-baked eh. Okay. 'Di ba? Medyo half-baked, no? So siguro sa'yo, the thing is you know the rules and that's why you are more disciplined than those kuan, no? Yes, So more okay. discipline talaga. So paano mo? So nag-mentor ka sa isang student, like for example, Nelboy. Minentor mo siya not only for the skills but Yes. also for the mentor mo siya kung the values, no? At saka kung paano mo i-handle yung skill mo. Okay. Kung paano mo siya i-control. Kasi ganito ko yun. What if, pag yung student mo, kasi nagkaroon ako ng student dati, mami, I think first year high school, tinuruan ko siya, Yes. Dumating sa point, yung lagi kong sinasabi, be humble lang, kahit anong mangyari. Dumating sa point na parang bang balon man ba? Pag masobraan mo siya ng hangin, pumutok siya mo eh. Yung kaklase niya talaga, inano niya, doon ako natatakot. O, diba? So, there's a big difference talaga. So, between that. So, kailangan talaga is yung discipline talaga. Kung maaari, kung kayo na nanonood, kung maaari talaga, kahit mas mataas pa kayo sa akin, o kahit mataas pa yung experience sa akin, be humble lang talaga. Yun talaga yung pinaka the best. Kasi, ganito kasi, what if you are humble? What if you are humble? Then, nagkaroon ka ng kalaban. I am sure 100% magugulat talaga yan sa'yo. Hindi ko kala na ganito pala yun. Diba? Hindi naman kailangan ipagsigawan mo na ganun ka, di ba? Sometimes you need to hide ka ng kung sino ka, Kung di sino ba? ka. Sometimes hindi pwedeng ako black belt, Yes. fifth dan na ako, pakita mo. Kasi I have observed yung mga professional talaga very humble. Yes. Yun yung pinaka-importante. Isa yun, di ba? Yung being humble. Huwag mo ipakita kung ano ka, kung sino ka. Wala naman sigurong mawala kung down to earth ka lang, Yes, di ba? yes. No? That's good. Okay, yes. Okay, coach, being a coach, what are the basic things you do as an instructor or as a coach? Yung mga Basic things okay, you handle this one. Ano yung mga basic things na tinuturo ko sa kanila. Actually, kumbaga, ginaguide ko talaga sila ng mami. Kumbaga, ikaw, what if level 1? Hindi ako papayag na pupunta ka sa level 2 na hindi mo pa siya masasanay. Okay. Dapat sanayin mo talaga na mabuti. Hanggang sa pagdating mo sa level 2, sanayin mo naman. Hanggang sa pagdating mo sa level 2, fix ka na. So kasi when you say mixed martial arts, we're talking about mixed martial arts. How many months na yung athletes, yung mga neophytes, yung beginners kumbaga pa ba? How many months na kailangan lang yung kumbaga pa yung step 1, kailangan lang Actually, ma'am, kung seryoso lang, sobrang siguro ng mga 2 years. Kung gustuhin talaga niya maging mas magaling. Actually, yung mixed martial arts, mahirap, ma'am, mahirap talaga. Kumbaga, kung sasabihin mo lang, madali siya, pero sa totoo lang, mahirap. So, ang kailangan dito, kung gusto mong makuha siya in a short way or in a short time, kailangan mong magiging disiplinado. Yun talaga yung pinaka stay dito. Kasi kung hindi ka disiplinado, iba kami as a instructor, mahihirapan kami turuan ka kung paano ka maging magaling. Kasi hindi ka disiplinado.
dapat be coachable ka. Yes, no? You have to accept, no, mga criticism, Oh. yan, no? Lalo't na you are a beginner, no? Yes. Okay, coach. So you have mentioned while ago na dapat coaching ka. So, do you have an experience handling with athletes or aspiring athletes nga anong difficult athlete ba and how did you deal with it? Okay, actually, na-experience ko na talaga yan. So, ang ginagawa ko dyan, may mga hard-headed din tayo eh. Kasi hindi pwede na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kagaling instructor, hindi pwede lahat ng student mo humble. Hindi. Meron talaga dyan dalawa, isa, tatlo. Meron talaga. So, ang ginagawa ko dyan is, kinakausap ko sila, always stay humble lang. Always stay humble lang. Pag hindi, in the second time na sinabi, wag ganon, bawal ganon. In the third time, wag ganon. Pag uulitin talaga, ayaw ko na sa'yo. So, impeach Get na. out, get out talaga automatic. Okay. Get out talaga. Wala kang kwenta kasi pagdating sa panahon, pag magiging magaling ka, ang dami-daming tao magsasuffer talaga sa'yo. Oh, yes, Believe yes. No? Okay. Kasi magamit niyo yung skills nila in a wrong way. Yes, no? yes, that's good. Kawawa yung iba. Oo, Diba? oo. Kaya actually, may student ako, hindi ko lang babanggitin na hard-headed. Mm. Ngayon, nabalitaan ko na lang parang siga. Mm. Siga, pero pag makikita niya ako, para bang Because mayroon Oo. siyang respeto sa yes, natatakot din siya. Pero sa lugar nila, rinig na rinig ko talaga ang mga balita. Sobrang siga niya talaga. Ay, yabang. Pero pag makita niya ako, kasi alam niya kung sino ka. Okay, coach. Because I mentioned that you were asked to coach taekwondo, penchak silat, and wushu. So, tatlo yun, no? So, yung mga estudyante patulong regional, Yes, di ba? yes. And then tell me how you organize and paano mo yan ini-organize? Kasi in a day, di ba? Dapat tatlong in that week. Oo. Sa totoo lang, mama, kahit instructor ka, kahit kinakatakutan ka na. Kasi dapat kasi ito is, yung mga student mo is marunong talagang matakot sa'yo. Mm. Kumbaga, yung relationship ba? Kailangan ba yung word na matakot? Yes, kailangan yan, mami. Kasi pag hindi sila matatakot sa'yo, darating ang point talaga para bang iisihin ka lang nila. Okay. Pwede ka nilang para bang yagain. Dapat makita mo talaga sila na matatakot talaga sila sa'yo. Kumbaga yung relationship ba, there's a big May gap. Oh yes, may distance. May gap Yun talaga yung talaga. pinaka-important, yung distance. Huwag mo masyadong i-close Coach-athlete relationship. yun lang talaga. Ano, so, Alam mo naman siguro kung ano yung kung Yes. paano ko in-handle sila, di ba? Yes. Ayaw ko ng ganun. Mm. Gusto ko, there's a distance talaga. Mm. Yun talaga. Then strict talaga ako, sobrang strict ko talaga. Mm. Tsaka, ayaw ko ang pinakayaw ko talaga sa mas ko, yung sumusuko. Mm. Ayaw ko talaga nila. Yes. Gusto ko talaga, kung nasaktan ka, wag kang mapakita sa akin na umiyak ka sa harapan. Kasi, Mm. hindi ko So how tanggap did you yun. handle overlapping schedule? Overlapping schedule? I Kasi think- taekwondo, ayan, wushu, may tinitrain ka pa, ganon, and then you nag-teach ka pa sa school. How did you handle it? By the way, ma'am, sa totoo lang, nung nag-handle ako sa high school, di ba? So, on that time, sobrang busy ko din kasi ang dami kong tutoran. So, ang ginawa ko talaga is, naghanap talaga ako ng time or naghanap talaga ako ng, para bang, lahat ba, nakalista na. Then, actually, yung, You're very time oh conscious. yes, yun talaga yung pinaka-importante. Isa yan talaga, tsaka time management talaga. Time management. Kahit sobrang ng katawan ko, at least gusto mabigyan ko lang ng ano. Kasi pag gusto mo kasi yung isang bagay, parang hindi mo mapapil yung Pagod. Yes. pag gusto mo yung isang bagay. Yes, Kahit ano yun yung mangyari. na-appreciate ko sa iyo, coach. Oo. Kasi nakita ko yung kayong dedication ba? Yes, Yun yes. yung sabi ko, I love this man nga mag-train na merong disiplina, may respeto yung mga estudyante sa kanya. And then, you impose rules. No? So, and then, mayroon kang dedikasyon. Yes. Di ba? So, for 3 years, of handling MNHS, no? So, nakaproduce ka ng regional players at saka national players. Yes, congratulations and thank you Okay. very much for that, coach. Okay. No, so, meron tayong tinatawag na beginners and kanang dugay na dayon nga mga athletes. So, sa pag-training, ginaunsa nimo? Yung mga baguhan, Oh, may mga baguhan at saka yung yung mga old. separation talaga yan. May you have to separate. Separate. So, itong mga baguhan,
Then yung mga old, dapat itong mga old, bigyan mo talaga ng obligasyon yan. Okay. Wag mong pwedeng akuin mo yung baguhan, akuin mo yung old. Wag. Dapat talaga bigyan mo talaga tong obligation yung mga old na sila yung mag-handle sa baguhan. May wala bang kuan na mag-drain mag ano yun yung skills na ba imbis na nasla sa higher High. level and then because the ano yan na matusa sa bago yung mga- nag ano na noon Yung mga old. Oo. So, ito kasi yung nangyayari mga ko. Yung mga baguhan, itong mga old, obligasyon nilang turuan to yung mga baguhan kasi someday magiging teacher din sa someday magiging coach din sila. So, isa yan sa pinaka-importante sila ay sa kanila kasi that's the part of their training ground. okay. Then after that, pag nakita ko na ang galing-galing din, bibigyan ko naman sila ng another task. Mm-mm. Then after that, balik naman sila. Mm. Then level na po, punta naman sila. Okay. Yun yung pinaka-importante. Yes, no, because that's a good one, sharing your skills, no, and what you've learned you have to share. Oh, it, yes, diba? yes. Because out of sharing you've learned something. from Oh, them. yes. Yes. Especially marunong ka mag-adjust, di ba? Yes. Isa 'yun, no? So kasi sometimes ang isa sa ating medyo i-consider is the behavior of teacher, di ba? Paano ka mag-build. Because someday somehow maging coach ka na rin, di ba? Yes, like Okay. that. Yes. When is the time na ano yun, yung your ethics ba were tested? Yung pasensya mo, can you cite a situation yung medyo na-test yung pasensya mo, Okay. yung ano, So, yun ngayon sinasabi ko sa iyo, ma'am. What if yung size of balloon? What if yung size of balloon is 8? Kasi yung mga balloon is may size yan. What if yung size ng balloon is 8 lang? So, ibig sabihin, ang pwedeng malagay ng hangin dyan is 8 lang. Pag masobrahan, puputok talaga yan. Hindi pwede pag makita mo isang tao, ano yan, hindi yan, darating sa point lang nga, puputok at puputok talaga yan. So, dumating ang sa point doon sa, na-test ko talaga doon sa high school. Doon talaga. So, I mean, Actually, may dalawang guro nga nag-protect din sa akin kasi alam nila kung sino ako. Isa yan si Mama Niha. Yeah. Isa yan sa nag-cover up talaga sa akin. Bakit? What happened? Dumating sa point yung mga kaklase ko talaga. Kaklase ko siya din. Ano siya man, binirahan siya ba? Binirahan siya din. Ako, hindi mo ako payag na sobrang close ko siya ng pabaya. Dumating sa point, parang ako yung umako. Dumating sa point na ako yung umako. Hindi ako nakapagpigil. Okay, that was you were student that time. Yes, I am studying But that how time. about being a coach? Actually, hindi pa ako coach dati naman. Yeah, kaya nga. Oh, hindi Being pa. a coach, can you cite a situation na na-test yung pasensya mo? Yung ethics mo na, diba, dapat ang coach model. Huwag kang, Yes. Okay. yung mga words na wala yung dapat talaga Okay. yun. Pero, when was the time na na-test yung ano mo? Nung nag-graduate ako sa So, is there a situation na medyo, nagalit ka na ba? Dapat hindi ka magalit kay bawal ka mag ng mga harsh words. yes, na- meron. When? Can you I think sa high school din talaga yun. Yes, Sa high okay. school din. Pero ang nangyayari doon, kinokontrol kasi, by the way, dati kasi ma'am, kahit involved ako sa martial arts, para bang parte din ako sa Panginoon, di ba? Okay. Yung aktibidad sa Panginoon, parte din ako. So, ang ginagawa ko doon, pag terms na nagagalit na ako, umaalis na lang ako kahit masakit. Kahit para bang gusto ko nang manakit. nag-walk out ka? Talaga ako dyan. Agad-agad talaga. Diba? Kasi iniisip ko talaga, pag may mangyari doon, diba, may kasabihan nga tayo, nasa Walang unang pagsisisi. Magsisisi talaga ako at magsisisi. Ang ginawa, yes na lang ako. So once mag-walk out ka, yan, meaning you are in the point na Yes. pwede ka nang burst. Mm. Okay. Thank you. So, you were asked, what will help you being a coach? What help you succeed being a coach in a trainer? Bakit hanggang ngayon, coach ka pa rin? And then, ano yung, what are the things that help you succeed naging successful ka na maging Siguro ma'am, siguro, sa nakikita siguro sa akin ng mga estudyante ko, parang deserve ko rin na tatawagin nila ako. Kasi sa nakikita nila talaga sa akin, para bang dati kasi is
kinakanda ko talaga na matatakot sa akin, ganito ako, etc. Kaya yung respeto talaga, Yes. yun talaga yung pinaka-importante. Respeto. Kaya para bang kahit yung mga old ko ng mga student, pag nakikita kami, ganun talaga. Oh. Kasi iba yung word na natatakot. Mas mabigat yung respeto. Kasi Oo. may natatakot na walang respeto. Oh, tama. Yes, di ba? Pero may hindi natatakot sa iyo, pero May respeto. sa'yo. Kaya Okay. nga ganun, di ba? Okay, coach. So, anong klaseng coach ka? As a coach, siguro isa ko sa mga coach na humble. Hindi mayabang. What if nagtuturo ako, pagtapos ng turo, uwi ko, para bang simple lang ng tao ako. Ganun lang, etc. Pero pagdating sa training, iba talaga ako. Oh, pero humble talaga ako. Kumbaga, proud talaga ako na humble talaga ako as a coach. Okay. Kasi ayaw ko yung mayabang. Ayaw ko ng mayabang, tapos magmayayabang ako, wag ganun. Diba? Kumbaga, actually, yung mga neighbor nga namin doon, yung mga kapitbahay ko, halos lahat nga walang alam na ito pala yung background ko. Kasi nagkaroon din ako dati ng conflict, ma'am, sa kapitbahay namin. I think 6 mata o 7 na magkakapit. Inano talaga nila ako, pero nagulat sila. Diba, hindi pala ito basta-basta. So, diba? Hanggang sa ngayon, instead na patuloy sana yung ginagawa nila sa akin na panalait, nagkaroon sila ng respeto sa akin. Okay, that's good, coach. No? So, we have only 12 minutes left. 15 minutes left. Okay, coach, during the competition, ano yung mga words of encouragement na bigay mo sa iyong mga Okay, during first, the competition? okay, first is prayer. Yun talaga. Wag kang aapak. Di ba may tinatawag? Yes, ma'am. Oh, maths. Wag kang aapak ng maths pag hindi ka nakapag-usap. Okay. Wag. Kasi wag mong sabihin sa sarili mo na kaya ko to. No. Sa totoo lang, basura ka lang sa harap ng Panginoon. Kailangan mo yung Diyos dito. Diba? Matalo ka man or manalo, kailangan mo pa rin yung Diyos dito. So, ibig sabihin, magdasal ka muna tapos magtakanda ka ng encouragement. Kaya mo yan. Pag masaktan ka, wag mong pakita sa akin. Nasasaktan ka dapat pakita mo sa mga tao na hindi ka nasaktan. Para bang hindi ka natatalaban ba? Ganun. Kasi ganun talaga ako, mami. Ayaw ko na yung mga student ko na magpapakita sa akin na umiiyak. Diba? Basta yung pinaka-importante talaga is yung Panginoon. Kasi yung Panginoon talaga yung magbibigay sa In atin. the middle of the competition, you've seen your athletes na medyo dihado. Ano yung gawin mo? Okay. What if pag makita ko siya na dehado na siya, automatic na. Kasi as a coach, alam natin yan, mami, di ba? Yeah. Alam natin yung kakayahan niya. Di ba? Alam natin yung hindi na pwede yan. So, ibig sabihin, iparis na talaga natin yan. So you're willing to Yes. ano yan? Oh. Why? Kasi kasi sa totoo lang naranasan ko din yan, di ba? Alam natin na may puso siya, alam natin na may parang hindi ko talaga kaya. Pero may athlete ka na ba na tingin mo hindi niya kaya pero gusto pa niya? And what? Yes, anong ginawa meron. mo? Kasi isa sa mga estudyante ko talaga si Coach Silvio Bago. Kahit hindi, nakikita ko yan dati, kahit hindi na niya kaya, go pa rin siya ng go kasi ipapakita niya talaga sa akin na katulad niya ako. Isa yan eh. What was your reaction about that? ano? Kita mo ng dihado eh. Kita ko dehado, pero at least doon ako nagtitiwala sa rules. Wala akong pakikit ano mangyari. At least may rules tayo. May referee tayong ulat, di ba? May referee tayong parang ang tawag doon. Ano? Yan o. At least nakita ko sa yung potential talaga. Itong bata to, believe me or not. Magko-compete talaga to sa pinakamataas na anta. And you were not wrong, di ba? Yes, Kasi I'm naging not wrong. palaro siya. Yes. At least napunta siya sa palang pambansa. At saka hindi lang siya. Yes, no, marami pang iba. Marami pa. Okay, yes. No, so as a coach, what is the best advices you could give to your athletes? Okay, Best advices. Yung best advices ko talaga sana is dapat talaga is yun nga yung sinasabi ko. Kahit ano mangyari, kung andun ka na sa mataas. Kasi ito yung mangyari. What if kung yung coach mo dating sa point talaga na mas maging mas mataas. So, wag mong baliwalain yung humility. Yung humility talaga. Dapat be humble talaga. Dapat magiging makatao ka talaga. Wag mong kalimutan yung sarili mo. Porkit nasa taas ka na. Saan ka galing? Saan ka galing. Dapat talaga be humble talaga. Yun talaga yung pinaka. Okay. Huwag kang maging mayabang. Kasi yung coach mo dapat pakita mo talaga sa kanya na kung ano ako, yun ka din. Kasi yung pinanghawakan ko talaga na verse man
yung pinahawakan ko na verse ang sabi sa Biblia, be humble. Yes. Yun talaga diba? Kung mataas ka, anong gagawin ng Panginoon dyan? Ibababa ka talaga. Kung Yes. kung humble ka, itataas ka talaga. Yes. Yun talaga yung pinaka-effective na nangyari sa buhay ko. Mm. Nung humble ako, pinapataas na ako ng Panginoon. Hindi ko man narinig na believe yung mga tao sa akin, pero feel na feel ko yan. Kasi ang daming nagre-report. Yes. Diba? Feel na feel ko yan talaga. Dapat be humble talaga. Kung sino man sila. Yung mga baguhan dyan, yung mga mas mataas pa sa akin, be humble. Mm. Yun talaga yung pinaka-best. Okay. So, being a coach for 14 years and connected to martial arts for 14 years, what is your message to your fellow coaches? Sa mga trainer, yung mga ganun, ito yung pinaka-the best advice ko talaga. Hindi pwede na lahat ng mga ideas, lahat ng mga sasabihin mo, dapat din is makinig ka din sa mga estudyante. Hindi pwede na halos lahat. Hindi pwede yan. Kasi yung mga estudyante is may limit din yan . Diba? Kasi, kunwari, ikaw ako, siya, iba-iba yung nasa utak mo. Yes. Hindi mo alam, pwede ka na kahit magsalita ka lang ng dyan, hindi siya masaktan ka, hindi mo alam. Dapat alam, marunong ka rin makinig sa mga estudyante. Makiramdam. Dapat marunong kang makiramdam kahit gaano ka pa katapang. Mm. Di ba? Yun talaga yung pinaka-the base. Kasi kung sa sarili mo lang, hindi ka talaga lalabo dyan . Yes. Hindi. Dapat talaga marunong kang mag-handle din sa mga student mo at marunong ka din makinig sa kanila kung ano yung mga nararamdaman nila. Dapat hindi ka pwedeng maging bingi. Dapat hindi ka pwedeng maging bulag sa kanila. May pagkataon ba, coach, na inoreksyonan ka ng ano mo? Yes, And meron. are you open on that? Open ako sa mga old. Pero sa mga bago, hindi ako open. What did you do pag merong baguhan na nag-correct? Are you? Ano yung ginawa mo? Actually, medyo nasasaktan talaga ako. What if yung mga baguhan? Kasi yung mga baguhan kasi parang aggressive sila . Yes. Para bang mga walang mga ganun, diba? So, there's a times talaga na kinukorek talaga ako. In front. In front talaga. So, ano yung ginawa mo? So, ang sinabi ko sa kanya, ganun lang. Sige. Malis ka na. Hindi kita kailangan. Pero sa mga old na student ko, nakikinig talaga sa kanila man. Believe me. Kasi, nasasamahan, kumbaga, magkasama kami. Nung sa simula pa lang sila, hanggang sa nagiging old sila. Doon ako nakikinig sa kanila. Okay. Kasi, nagsasama kami. Diba? Except sa mga old, yung mga baguhan, din nagko-correction. Dapat siya talaga yung mag-aano sa atin. So, yes. Dumating sa point talaga. Pero yung mga old na nag-ano sa akin, open talaga. Okay. Open talaga ako. So, dun. coach, ano yung pinaka-effective na ginawa mo, mga concept, principle, naging ano yan, yung journey? Okay. Isa yan is yung mindset ko kasi mami. Yung mindset talaga. Paano ka maging improve kung wala kang mindset? Yes. Isa sa mga dahilan sa mga modelo talaga, si Bruce Lee, alam ko, Bruce Lee, ganito, ang galing niya mag-kicking, galing niya yung speed niya, idolo ko na. Yun talaga yung ginagaya ko, halos araw-araw yan naman. Magdamag, hapon. Minsan nga, sinasabi na ako ng mama ko, nababaliw ka na talaga. Yung mga habol namin, ma'am, bitas-bitas na to, ginaano. Para akong baliw talaga. Para akong baliw talaga. Yung mindset talaga. So then mindset, after mindset, then work. Apply mo talaga. Yung tawag dyan lang? Yung pajiganan dyan sa hall ba? Sa Pilay Sports Center. Alas ginawa ko na yung bahay yan. Everyday. Lagi talaga akong nagja-jogging dyan. Alas ginawa ko na ng bahay, yung mga split, yung gano'n. Ginawa ko. Yan talaga. Being a coach, ano yung pinakaunang, ano yan, kayong skills kasi, ayun, ano yung gusto mo first na i-con sa imuhang athlete ba? Ano yung endurance? Or ano yung Pinaka-the-best is endurance talaga. Endurance is, bago ka magsimula sa training, dapat yung utak mo talaga is flexible na. Yung utak mo talaga is naka-open na. So, ang gagawin natin dyan is, you need to step first in endurance. Yung talaga yung pinaka-utak. Anong mga activities good for endurance? Yung mga kansa, body shaking, Okay. yung mga flexibility sa kamay, yung mga stretching, yun talaga yung pinaka. Saka yung ang tawag nakalimutan. Medyo ano na kasi yung sa ano natin ba? Cardio. Hangin o cardiovascular. So, ano yan? Jogging? Ano Jogging, yung then ayan. jumping. Oo.
Yes. Bago kita i-present sa training. Okay. Yun Kasi talaga. mahirap yung walang ano no. Kasi pagdating sa point, pag hindi mo yan i-ano sa process, pagdating, mabigla yan. Lagot ka talaga yan kasi may mangyayari talaga din kasi. Yes. We're almost in sa ating time, Coach. Okay, so Coach, 2 questions na lang. Okay, no? yes, ma'am. Okay, so paano mo aside from teaching the students in skills, anong mga skills din ang naituro mo in application sa life? Skills na application sa life. Oo. Ah, Yung ano ba para sa in life, journey of life. Okay. Ano lang. Actually, same lang din naman mo eh. By the way, para bang, yun nga, sabi ko, pagdating sa training, pagdating mo sa, yun lang, simple lang, simple yung buhay lang. Training. Oh, training. Nandun ka sa bahay. Wala. Your life. Oh, your life is Ano? normal. Ano? Oh. Ayan. Normal din, pagdating sa bahay, sa loob ng bahay, yun lang ako. Hindi ako nag-train sa labas ng bahay. Hindi ako Hindi. Hindi, kasi ayaw ko ng ganun. Mm. Hindi Okay, talaga. Coach. Thank you. So, you are a very good coach, the best coach, no? Sa isa sa na-met ko na best coach in martial arts, and we are now in pandemic, coach, no? As a coach, I know nga you are not only teaching about skills, pero ano yung maibahagi mo sa ating mga kabataan? Ano yung may advice? Okay, sa pandemic, ito yung ma-advise ko Being ko, so dapat talaga is marunong tayong sumunod sa batas. Marunong tayong sumunod sa batas. Kagaya natin, di ba? Yung mga student ko, dapat, kung gusto mong maging success, dapat be humble ka, be coachable ka talaga. Ganun din sa atin, no? Maging, para bang, dapat marunong kang sumunod sa batas. So, just like, nag-wear tayo ng face mask, di ba? Nag-wear tayo ng face shield. Pag ayaw ng gobyerno, ayaw talaga. Huwag ka nang magreklamo kasi gobyerno ang makakalaban mo dyan eh. Tsaka hindi lang gobyerno, pati virus, kalaban natin, di ba? So dapat talaga is marunong tayong makinig sa kanila. Diba? Para sa atin yan, para sa pamilya mo yan, para sa anak mo yan, para sa Pilipinas yan, para sa buong bansa yan, di ba? Para sa whole world yan. So yun yung pinaka-importante. Kung coachable ka, kung as a martial artist ka, kung marunong kang sa coach mo, dapat dito din sa gobyerno, sa government natin, marunong ka ding sumunod. Okay, thank you very much, Coach. Okay, bago tayo bid goodbye, may gusto ko mag-shout out. Okay. Okay, shout out sa isa sa mga nagtuturo talaga sa akin talaga si Rogelio Novo. Isa talaga yan para bang sa kanya ko nakukuha talaga yung mga ideas. So, nagde-develop lang talaga ako. Yes. Pero siya talaga yung pinaka main point. Shout out talaga sa Novo family, at saka sa kasamaan ko sa online business ng sa Empowered Consumerism. Shout out sa lahat sa inyo, sa lalo sa Atomic Spiritual Warrior International. Shout out sa atin lahat. Yun. Okay, no, so to our viewers, thank you also for watching us, no, especially to our here we have Adrian James Rabina, Fabian Gay Bads Golbeck, Karen, and all our viewers. Okay, so ito lang yung masabi ko, ang ating buhay ay para ding mixed martial arts, no? So mayroon tayong mga rules na dapat i-apply. Pwede nating gawin ang gusto nating gawin. Yes, pwede nating gawin ang gusto nating gawin, pero with all the precaution. At saka may disiplina sa sarili, no? Yes. And as coach na sinabi ni coach kanina, maging humble po tayo. Kahit ano yung nakamit natin sa buhay, kahit anong taas ka na, keep your feet on the ground. Nga, bakit? Kasi yun yung isa sa mga pinakamagandang values nating mga Pilipino na dapat nating i-treasure na maging humble tayo. Kasi yun sa verse na binigay ni coach, kung sino yung marunong magpakumbaba ay siyang ipapataas ng ating Panginoon. Kung sino yung mataas na mataas ay naman in reverse, naman yun, ilagay sa baba. Okay, di ba? Again, and then no, so this time, although mataas yung cases ng COVID, so sinishare ni coach, we have to follow government
yung mga polisiya ng ating gobyerno, wala namang mawala kung wala tayo. Again, life is like a martial arts, but we have to impose discipline sa ating sarili. Salamat po thank you very much no sa pagkuyog, pag-uban-uban sa amo dinhi sa Oro Broadcast Media sa atong programang Dahampi sulod sa usa ka oras no. So ang akong may istorya magmatngon kita no. So maghugas sa kamot, maghindik sa kaugalingon, and then maging safety tayo. So stay home kung walay buhaton nga importante sa gawas. Okay? Thank you very much for watching us here at Oro Broadcast Media, and this has been your host with our guest this evening. We have Coach Aijun Bagao saying thank you very much. Please stay safe and God bless us all. Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magbansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magbansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko.